Pagdating na Shaina sa bahay, nagluto siya para sa kanilang dinner. Sigurado siyang sa bahay na rin kakain ng asawa dahil yon ang practice nila. Pagtapos magluto, nagset siya sa table at naligo para pag dumating si Clyden kakain na lang sila. Ngunit nakaligo na si Shaina at halos makatulugan ng paghihintay. Wala pa ring dumating na Clyden sa bahay. Alam niya busy pang taong asawa, ngunit nagsimula siyang hindi mapakali dahil past 12 na at wala man lang message to. Dati-dati kapag may urgent meeting or out of town, nagme-message yon para di siya mag-alala. Sinubukan niyang i-ring ang phone nito, nagre-ring naman, pero walang sumasagot, kaya inisip na lang niyang baka nasa meeting pa to or may ginagawa, kaya pinadalhan niya to ng mensahe. First time niyang i-ring or mag-send message sa asawa. Ito kasing laging tumatawag sa kanya at nagte-text, "Hi, still working? Keep safe. Don't drive too fast when you're going home. I love you." Saad niya sa pinadalang mensahe. Ngunit dumaan na ilang oras, wala man lang tong sagot hanggang natulugan niya ng labis sa pag-aalala at paghihintay. Kinabukasan nagising sa Shainang masama ang pakiramdam. Parang sumasakit ang tiyan niya na hindi naman siya na LBM, pero pabalik-balik siya sa CR para magsuka. Nahihilo-hilo rin siya na hindi maintindihan. Pinagpapawisan din na malamig at malapot. Inisip niya baka kasi di siya nakakain kagabi dahil sa pag-aalala at paghihintay sa asawa kung kaya sinisikmura siya. Speaking of Clyden, hindi kaya umuwi yun kagabi? Kung umuwi, siguradong sa kanyang kwarto matutulog yon kahit may mas malaki tong kwarto kaysa sa kanya. Ano kaya nangyari doon at wala man lang pasabi? Pero positive ang feeling niya, safe ang lalaki. Siguro may naging problema sa opisina o di kaya ibang branch ng KNB na kung saan kailangan ng kanyang agarang atensyon. Sa kabila ng nararamdaman, lumabas siya ng kanyang kwarto at tinungo ang kitchen. Kailangan niya magkape muna para mainitan ng kanyang sikmura. Nilagyan niya ng tubig ang electric kettle at umupo muna sa mesa. Sapo-sapo ang tiyan habang naghihintay. Pero wala pang ilang minuto, nagsusuka na naman siya kung kaya sa zinc na lang tinutok ang ulo at doon nagsuka na nagsuka. Halos sinanghinap ang kanyang pakiramdam. After a while, nagsusuka na naman siya. "Are you alright?" Di niya namalayan may humahagod na sa kanyang likod. Her stomach is in pain at parang gusto nitong ilabas lahat ng nasa loob. Sa kabila ng nararamdamang sakit at hilo, bigla siyang nasiyahan nang makitang asawa. Naka-shorts at sando to at halatang galing sa itaas. Umuwi rin ba ang asawa pero sa kwarto nito natulog? Ngunit di niya na yun inisip, ang importante nasa harapan niya ito, safe and sound. Sa kasiyahan agad siyang yumakap dito. Nagulat siya dahil biglang nawala ang sakit ng kanyang tiyan. What happened? Untag na Clyden sa kanya. Niyakap din siya nito at hinagod-hagod ang kanyang likod. Hindi ko nga alam. Basta na lang sinisikmura ako pagkagising buntis na yata ako. Parang magic kasing biglang nag-stop ang pananakit ng kanyang tiyan at pagdadawal pagkakita sa asawa. Kung kaya't hindi niya namalayang magbiro, isa pa, sobrang natutuwa siyang nakauwi rin ng asawa. Mula sa pagkakayakap sa kanya ni Clyden, unti-unti, lumawa ang pagkakahawak sa kanya at nilayo nito ang sarili. Tiningnan niya sa mukha ang asawa, ngunit nagulat siya dahil nakarehistro ang galit sa mukha nito. "Didn't I tell you to take the pill?" Galit na tura ni Clyden. Nagulat si Shaina sa reaksyon nito, kaya di siya nakapagsalita kaagad. "You lied. You tricked me." Nag-aapoy ang mata ng asawa habang inaakusahan si Shaina. "Hey, what are you talking about?" Galit na galit ito at di ma-process ng utak niya kung bakit, samantalang biniro lang naman niya ito. "Do something, get rid of that." Tura ni Clyden at sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok. Alam na Shaina ayaw pa nitong magkaanak, pero di niya akalaing uutusan siyang pawala ang bata na nasa sinapupunan niya pag nagkataon. Ganon ba siya kasama? Pero naghari pa rin ang kagustuhan niyang mapacify ang galit ito sa kanya. "I'm not pregnant, it's only a joke." Pag-explain ni Shaina pero lalong nagliyab ang apoy sa mata nito. "If you think you can control me using your pregnancy, think again." Nabigla si Shaina pero nang mahimasmasan, agad niyang hinabol ang asawa. "Clyden, wait! I'm sorry, hindi yun ang intensyon ko. Nagbibiro lang ako, promise." Saad niya at hinawakan ang kamay nito hoping na kumalma yon. Ngunit padaskol nitong binawi ang mga kamay. "Don't touch me, leave me alone." Matigas na tura ni Clyden at halos mawala ng hininga sa Shaina. "Please, I swear I'm not pregnant." Pinagdikit pa niya ang dalawang palad para lang payapain to. Ngunit tiningnan lang siya ng asawa na sobrang talim bago tumalikod. Si Shaina,
Naitulos na lang sa kinatatayuan habang magkadikit pa rin ang mga palad. Nang marinig ang pag-andar ng sasakyan ng asawa, doon bumuhos ang kanyang luha. Naiiyak siya dahil galit sa kanyang asawa. Naiiyak siya dahil hindi siya pinakinggan and worse dahil iniwan siya nito kahit nagpaliwanag na siya. Mahal na mahal niya si Clyden. Kung bakit kasi nagbiro pa siya ng ganun, samantalang di naman niya binibiro dati to. At bakit ba kay bigat na lang para dito ang biro niyang yon? Wala rin siyang intensyon na magpabuntis kung bakit yun pa sinabi niya eh. Bumuhos lalo ang luha niya dahil sa paninisi sa sarili. Nang mahimasmasa, nag-send siya ng text message dito, humihingi ng sorry, nangangakong di niya na yon uulitin. Subalit wala tong reply sa mga pinadala niyang mensahe. Di rin to umuwi pagkatapos ng trabaho. Nung una akala niya tampo lang o ang galit sa kanya at sa mga darating ng araw magsusubside din yon. Pero halos mag-iisang linggo na hindi to nagpapakita sa kanya. Sa mga araw na hindi niya nakikita ang asawa, parang nawawalan siya ng katinoan sa sarili. Sobra niyang namimiss si Clyden at halos mawalan na siya ng hininga kapag naiisip niya ito. Pilit niyang nilalabanan ng kalungkutan dahil sa trabaho niya at ayaw niyang mag-alala pa ang kaibigan. Napansin ni Carla ang pagkawala niya sa sarili minsan, pero pilit siyang umingiti at pinapakitang masaya sa harap nito at ibang mga kasama. Halos araw-araw siyang nagpipitit sinasend kay Clyden para i-prove talagang hindi siya buntis but she still got no reply. Nagwa-wonder nga siya kung ina-open ba nito ang kanyang mga text messages. Bakit ni Isay wala man lang tong sagot? Sa ilang araw na wala si Clyden, sobrang down na down sa Shaina. Wala siyang ginawa sa buhay kundi umiyak bago matulog. Wala rin siyang ganang kumain kahit halos araw-araw, nararamdaman niyang pagsusuka at pananakit ng tiyan. Pumunta siya sa klinik pero hindi upang patingin ang pananakit ng kanyang tiyan, kundi para siguraduhin hindi siya buntis. Lumabas nga sa kanyang test na hindi siya buntis kahit nagpagawa siya ng doctor's certificate. Bit-bit ang mga yon, tumungo siya ng KNV. Kakapalan niya ang kanyang mukha para matapos din ang lahat. Mapapatawad siguro siya ni Clyden kung makikita nito ang certificate galing sa OB. Taliwas sa iniisip itong niloko niya ito. Pagdating niya sa KNV, tinungo niyang office ng asawa. Binati niyang sekretary nito na halatang nagulat na makita siya. "Good morning. Pupuntahan ko sanang boss mo kung nandyan siya." Nakangiting tura niya kay Grace, ang sekretary ni Clyden. Agad namang tumayo yon at tubiling ngumiti sa kanya. "Check ko ma'am kung nasa loob na siya." Saad nito at nagdial sa telepono na connected sa loob ng office ni Clyden. Saglit pang nakipag-usap yon, saka hinarap ang dalaga. "Ma'am, busy po si sir. Kung makakahintay daw po kayo." "Yes, okay. Maghihintay na lang ako." Nakangiti niyang pahayag. "Okay, sige ma'am. Upo muna kayo dito. Pasensya na." Nakangiting pahayag ni Grace at ginitian niya ito. Umupo siya paharap sa office ni Clyden. Glass ang wall ng office ng asawa pero tinted yon kung kaya di man lang niya masilip ang binata. Siguro kung makita lang niya to kahit malayo, maiibsan ang labis niyang pangulila dito. Kahit dahil hindi man lang niya to masilayan sa kanyang pagkakaupo. Magta-12 na pero wala pa ring hudyat ng asawang tapos na nito ang ginagawa. 2 hours siya nakaupo at naghihintay doon pero wala man lang balita mula sa kanyang secretary. Maya-maya ay tumunog ang telepono sa harap nito. Tila excited siya ina na napatingin kay Grace, hoping na si Clyden niyon at sasabihin po pwede niya na itong kausapin. Pagtapos may baba ni Grace ang telepono, tumikim pa to bago siya kinausap. "Ma'am, may importante po kayong sasabihin kay sir?" "Oo sana, gusto ko sana siyang makausap." Pinapasabi ni sir, sabihin niyo na lang daw po sa akin kung ano yung sasabihin niya sa kanya. Nakaalis na po kasi siya, may lunch meeting po siya ngayon. Nag-aalinlangan pang pahayag ni Grace. Naawa siya sa dalaga dahil sa tagal nitong naghintay. "Ganun ba?" Wika na siya ina na rumihistro sa magandang mukha ang kalungkutan. Ngunit agad ding ngumiti at inabot sa sekretarang hawak na envelope. "Sige, okay lang. Pakibigay na lang nito sa kanya." Tura niya rito. "Sige ma'am, ibibigay ko po ito sa kanya." Nakangiting pahayag ni Grace at nagpasalamat siya dito. Pagtalikod niya para lumakad na paalis, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Halos napatigil siya at tumawak ang isang kamay niya sa pader. "Ma'am, okay ka lang?" Napansin siya ni Grace at agad na lumapit sa kanya. I'm okay. Thank you." Saad niya na kinokontrol ang paghinga. Parang mahilo-hilo siya pero carry pa naman. Nagpaalam ulit siya kay Grace at pinagpatuloy ang pag-alis habang kontrolado ang paglakad. Pagdating sa baba, naupo siya sa mga benches sa lounge. Parang sumobrang sakit at di niya kayang tumayo at maglakad. Papayapain niya munang saglit ang sakit bago tumuloy.
Ngunit ilang minutong nakakaraan, hindi pa rin humuhupa yon. Pinagpapawisan na rin siya na malamig. Kahit nahihilo, kinuha niya ang cellphone at tumingin sa kanyang list kung sinong po pwede niyang istorbohin. Hi, what's up? Anything I can do for you? Halos nakahinga na maluwag sa Shaina nang marinig ang boses si Dr. Chan sa kabilang linya. Nagdalawang isip siya kanina kung baka naka-duty to at hindi dalang phone. Doc, can you fetch me? Turan niya habang pigil na wag niyang mangiwi. Sure, where are you? Halatang nagulat ang doktor pero sumigla ang boses nito. KNV, I'm at the lobby, I can't walk. Saad niya kaya't biglang nag-alala ang nasa kabilang linya. What? Okay, wait for me, I'm coming. Saad ng doktor bago nawala sa ere. Pagkatapos makipag-usap, binilik ni Shane ang phone sa kanyang bag. Since 12 na ay maraming mga empleyadong palakad-lakad sa lobby. Gusto niyang i-relax ang katawan ngunit kahit anong gawin niya, masakit pa rin ang kanyang tiyan kung kaya napapikit na lamang siya habang tinitiis ang sakit. After 10 minutes, nasa harap niya na si Dr. Chan. Agad nitong kinapa ang noo to check kung nilalagnat siya. Sa kabila ng tinitiis na sakit, napangiti si Shaina. Thank you for coming. It's my stomach, saad niya. You're in pain? May gana ka pang magbiro? Can you walk? I will support you. Nandyan lang sa labas ang sasakyan. Namumutla pati si Shaina at sigurado kanina pa nagtitiis ng sakit. Yes, thank you. Nalagay ni Dr. Chan sa balikat ang bag ng dalaga at inalalayan makatayo hanggang sa paglakad, papunta sa sasakyan. Nang makalulan agad na-recline ang upuan para makarelax ang katawan niya. Pagkatapos inapakan ng silindador at kulang na lang makipag-race sa daan. Pagdating sa ospital, agad nilulan si Shaina sa wheelchair, nilagay sa emergency. Di niya naiintindihan ang sinasabi ng mga tao at naramdaman na lang na may tinurok sa kanya. I'm okay now, Doc. Thank you. Nakangiti niyang pahayag. Painkiller ang in-inject sa'yo kanina. It's good na napahinto nitong sakit ng tiyan mo. You need to undergo laboratory test, ganoon din ang abdominal ultrasound para makita bakit sumakit ang tiyan mo. Thank you, Doc. I'm fine now. No need for those tests. May meeting ako ng 4. Kailangan ko nang umalis. Di naman makapaniwala ang doktor sa kanyang sinabi, pero wala tong magagawa dahil sa kanyang pagpupumilit. Okay, just take care of yourself. Mukhang nangangayayat ka. Kailan mo ba naramdaman ang pananakit ng tiyan mo? Tura ng doktor. Kanina lang. Don't worry, everything's under control. Nakangising pahayag niya na parang di nakaramdam na matinding pananakit ng tiyan. Before I forgot, yung bill ko pala. Natatawa niyang saad sa doktor. No need, I will take care of it. Ang doktor kaya't lalo siyang napangiti. Hindi nga, basta sisingilin na lang kita pag wala na akong pera. Nakatawa namang saad ng doktor at pati siya'y natawa din sa sinabi nito. Sige, thank you so much for the rescue. Aalis na ako? Thank you. Saad ni Shaina, niyakap ang doktor, saka binigyan ng beso-beso. Dr. Chan is her friend at para sa kanya'y walang mali siyang pagyakap at pagkiss sa pisngi nito. Lalo't sobrang pasalamat niya na agad siyang pinuntahan ng tawagan niya to. Kinagabihan na isip na naman niya si Clyden. Nakita niya kaya yung pinadala niyang medical certificate? Bakit kaya hindi umuwi yun o kaya tumatawag or nagsasend ng mensahe sa kanya? Sa isiping baka hindi pa nito nakikita ang iniwang envelope, lakas loob niyang denial ang numero nito, nagbabaka sakali na sasagutin ang kanyang tawag. Kinabahan siyang bigla na mag-ring ang phone nito. Pag-ring nito ng 3 beses, biglang sumagot ang nasa kabilang linya. What is it? Malamig pa sa yelo ang boses ni Clyden mula sa kabila. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa labis na kaba, tila ninenervyos siya na hindi maintindihan, pero sobrang tuwa niya. Dahil sinagot nito ang tawag. Hi, I just want to check kung nabigay sa'yo ni Grace yung binigay kong envelope. Halatang kinakabahan ng kanyang boses. He's so cold pero nakapagbigay ng warmth sa kanyang puso na marinig ang boses nito. Any more else? I just want to say I miss you and I love you. That's all. Turan niyang halos magkabuhol-buhol. Don't call if you have nothing important to say. Malamig na pahayag ni Clyden at kulang na lang ma-freeze na parang yelo ang kanyang puso. Naparanok siyang sunod-sunod trying to get back her voice. Okay, I'm sorry. Bye. Sa labis na panginginig, hindi niya alam kung napindot niyang end button before she burst into her silent cry. She loved him so much and it hurts na parang baliwala na lang siya dito. Ito na ba ang katapusan ng maganda niyang panaginip? Oo, at alam niya, hindi siya mahal ng lalaki. Pero yung treatment nito sa kanya, ano yun? Yung sweetness nito sa kanya, ano yun?
Pinaglalaroan lang ba ng asawang kanyang puso at damdamin? Dahil sa sinabi ni Clyden sa kanilang pag-uusap, bigla nawala siya sa sarili. She cried all night at hindi na siya bumangon kinaumagahan para maghanda para sa trabaho. She just wanted to lay in bed at hanapin sa kisame ang rason ba't biglang nagalit ng ganun sa kanyang binata. Di siya nakaramdam ng gutom. She felt the pain in her stomach again pero wala na siyang pakialam. Hinayaan lang niyang ma-feel ng katawan niya lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ganoon naman yata kapag masakit ang puso, lahat ng parte ng katawan apektado. Halos di magkamayaw ang tunog mula sa kanyang cellphone pero hinayaan lang niya to. As of this moment, gusto niyang mapag-isa at damdamin ang labis na pagdurusa ng sarili. After all, no one will understand her pain kung kaya gusto niyang magsalo hanggat sumuko ng pusong masaktan. After 2 days with herself alone, naramdaman ni Shaina ang pagod. Pagod sa kakaisip, sa kakaiyak at masaktan. Bumangon siya sa higaan, dumungo sa bintana. Umaga na naman pala. Unti-unting sumisikat ang haring araw at tila nagsisingitian ang mga bulaklak sa hardin. Ngayon niya lang ulit napansin ng mga to. Kahit para di niya inaalagaan, namumulaklak pa rin at sobrang dami. Naisip niya, hindi kaya dahil mas magaling mag-alaga si Ate Rosie kaysa kanya, kaya't sobrang ganda ng bulaklak ng kanilang halaman? Napangiti siya sa isiping yon. She have to accept her fate. Di talaga para sa kanya si Clyden. Maybe may ibang taong nakalaan para sa kanya para siya'y alagaan at mahalin. At katulad ng mga bulaklak na iyon, mamumukadkad din siya sa pag-aalaga ng taong yon. Pero ayaw muna niyang isipin ang bagay na yon. Ang importante, matatanggap din niyang lahat at ganon din yon. Napaaga lang talagang nilayuan siya ni Clyden. Huminga siya na malalim bago tinungo ang banyo at maglinis ng katawan. Tapos na ang pananakit sa sarili at nagulat pa siya dahil bigla rin wala siyang naramdamang sakit sa kanyang tiyan. Sabi nga niya, psychological lang din ang nararamdaman physically. Ano nangyari sa'yo? Are you okay now? Salubong sa kanya ni Carla pagpasok sa kanilang opisina. Na LBM ako. 2 days? Di makapaniwalang saad ni Carla. Pumayat ka nga't mukhang mahina. Are you sure okay ka na? Dagdag na tuna ni Carla at tumango siyang ngumiti. Siya nga pala may meeting ang board ngayon. Wala ka ba natanggap na memo? Untag ni Carla na makaupo na sa kanyang table. Di si Shain na makasagot dahil halos 2 araw siyang di tumitingin sa cellphone niya. Tumawag dito ang sekretary ni Sir, hinahanap ka. Kasali ka daw sa board meeting ng 9 o'clock. Tinignan ni Shain ang kanyang relo sa bisig. 10 minutes na lang, 9 o'clock na. Parang tinatamad siyang umattend sa meeting, pero lumabas ang boss sa kanyang private office at binigay-way ang kanyang telepono. Tinatawag ka na sa 15th floor, any moment magsa-start ng meeting. Sad ito kaya wala siya nagawa kundi mag-retouch at pagkatapos, nagpaalam na papunta sa taas. Tinungo niya agad ang elevator, naghintay siyang saglit, bago huminto at bumukas sa kanyang harapan. Pagbukas ito, halos di siya makagalaw sa kinatatayuan na makita si Clyden sa loob ng elevator. Halos 2 linggo niya tong di nakita kung kaya biglang kumislap ang mata niya. She misses him at nagtatatalo ng puso niya sa tuwa. Ngunit na magtamang kanilang mga mata, parang taglay nito ang pinakamalamig na yelo sa Antarctica. He acted as if they never knew each other. Biglang nag-take back ang puso niya. Pasimple siyang nagbow at saka tumayo sa pinakadulo. Knowing that Clyden is there, bigla siyang pinagpawisan. Kahit paano nagpapasalamat siyang nakita niya ito, pero parang nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa sobrang kalamigan nito. Gusto niya tong yakapin, kausapin, amoyin, ngunit parang suntok sa buwan ng kanyang mga naiisip. Pasimple siyang sumandal sa wall, para kasing nararamdaman niyang sumasakit na naman ang kanyang tiyan. Pinikit niyang mata at pasimpleng pinagsabihin ng sarili, "Huwag gayon, please." Aniya hanggang sa maramdaman niyang huminto ang elevator at nagsilabasan ng mga kasama. Huminga siya na malalim. Dinivert sa ibang isip dahil kung umaayon yan sa kanyang puso, talagang may sasakit sa kanyang katawan. Pagmulat niya wala na siyang kasama sa loob, pati si Clyden. Di na rin niya nakita na siyang pinagpapasalamat niya sapagkat kung nakikita niya to'y sumasakit ang kanyang puso. Kaya imbes lalabas siya at pupunta sa conference room, sinara niya ang elevator at pinindot ang 7th floor. Di na siya attend ng meeting dahil siguradong naroon ng asawa. Isa pa, nararamdaman niyang masakit pa rin ang kanyang tiyan at kailangan niyang uminom ng gamot na nireseta ni Dr. Chan sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.